Hello! Welcome back to my channel on discipline. Alam ba ninyo na ang disiplina ng tao sa mga huling araw ay babagsak? Ang ang tao ay magkakaroon ng sinabi sa scripture yan na for the order of this world is diminishing. Ibig sabihin ng order, discipline. Sinabi niya rin na love will grow to many in the last days. The love of the Lord is all about discipline. At yan po lahat ay nakasulat sa banal na kasulatan na ating i-discuss ngayon. No? Ngayon, kaya nga natin dinidiscuss itong discipline na to para sa kaalaman ng marami upang tayo ay maligtas sa tiyak na kahirapan at kapahamakan sa mga huling araw. Kasi guys, nais ng Panginoon na ang bansang Pilipinas na kanyang tinatangi sa hintil ay maproteksyonan. Sinabi niya yan sa Sakaraya 8:7. Now, saan nakasulat itong sinasabi ko na pagbagsak ng disiplina ng tao sa mga huling araw? Ito po ay nakasulat sa 2 Timothy 3:1-5. Sabi po dito, no? But mark this, there will be terrible times in the last days. So, ibig sabihin, terrible ito, no? Magkakaroon ng kahirapan talaga ang tao. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure, rather than lovers of God. So, yan po ang makikita natin sa mga huling araw na klase ng pag-uugali ng mga tao. Napag-aralan natin before yung tatlong klase ng disiplina, no? Yung personal discipline, organizational discipline, at saka spiritual discipline. Himay-himayin po natin itong mga sinabi na magaganap na behaviors ng mga tao. No? Una yung sinasabi niya, lovers of themselves. Actually, itong lovers of themselves na to, sa ibang translation, sabi po dito, selfishness, no? Pagiging makasarili. Actually, kung susuriin natin dito, itong pagiging makasarili, yung selfish na, kaya nakikita natin, nagsiselfie tayo. Kaya ganap na ngayon eh. At ito po, isang problem ng personal discipline. Disiplina sa sarili. Yung sinabi niya lovers of money, yan po yung pagiging sakim sa salapi, no? So this is another problem of personal discipline. Kaya makikita natin sa Facebook ngayon, kung saan mga media ngayon, ang pinag-uusapan, pera, pagyaman, kayamanan, etc. Diba? Kasi nga, sa mga huling araw, ang tao talaga magiging lovers of money. Yan po ang nakahula. At sinabi rin po dito, yung pagiging boastful. So, ano po itong pagiging boastful? Yung palalo. Tayo nagiging boastful sa kapwa natin. So, in this case, this is a problem of organizational discipline na mawawala. At yung may kaapat, ang sinabi niya, proud. Ayan, mapagmataas. So, this being proud is a typical problem of personal discipline on our part. Abusive. Yung abusive, yung ikalima, mapagsamantala. This is sa kapwa natin. So, this is a problem of organizational discipline. No? Yung disobedient to parents. No? Ito, suwail sa magulang. So, this is a discipline problem in relation to others, no? To members of the organization. Kaya, we call this an organizational discipline problem na mawawala sa mga huling araw. Yung pagiging ungrateful, no? Which is walang utang na loob. This is again in relation to discipline that is in relation to others, to our neighbors. This is an organizational discipline problem. Unholy. Ano ibig sabihin ng unholy? Lapastangan sa Diyos. This is a typical spiritual discipline problem. Without love. Ano po ang ibig sabihin ng without love? Hindi malupit. No? So, ibig sabihin, yung personal discipline, organizational discipline, and spiritual discipline, mawawala po ito
Because itong tatlong disiplina ito is a manifestation of our love to ourselves, to our neighbors, and to God na mawawala nga. Yung pagiging, yung unforgiving, no? Walang habag. Ang mga tao sa manghuling araw, magiging walang habag or unforgiving. So this is again, the discipline that is in relation to others. That's why we call this organizational discipline problem. Slanderous. Ano ibig sabihin ng slanderous? Mapangirang puri. So this is again a typical organizational discipline problem. Because it is a problem of discipline with our neighbors. Without self-control, this is a typical or marahas ang ibig sabihin dito, no? This is a typical personal discipline problem. Brutal or mapusok, which is in relation to our neighbors, kaya ang tawag natin dito sa organizational discipline problem. Not lovers of good, namumuhi sa mabuti, ang ibig sabihin nito, this is a typical spiritual discipline problem. Nalalala sa mga huling araw at nawawala. Treacherous, taksil, no? This is again another problem of discipline towards our neighbor. So this is an organizational discipline problem na nawawala. Brass or pabaya. This is a typical organizational discipline again. Conceited or mayabang. Personal discipline ito. Problem na makikita natin sa mga huling araw. Lovers of pleasure, in huling-huli, rather than lovers of God. Ibig sabihin, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. So this is a typical spiritual discipline problem na mawawala ito sa mga huling araw. Yung mga disiplina na to, ang spiritual discipline, mawawala lahat yan sa mga huling araw. At ang mga tao ay sasama ng sasama. Now, bakit natin sinasabi ito? Ang purpose natin, kapag natin sinasabi ito, is para mapagandaan natin. No? Nang sa gayon ay malaman natin na paano natin pakikibagayan ng ating mga sarili, ng ating kapwa, no? Upang tayo po ay makaligtas sa kapahatiak na kapahamakan. Kasi lumalabas po dito na yung personal discipline, all in all, 6 ang problema. Yung organizational discipline, 10, at yung spiritual discipline, 3. So, ibig sabihin, lalala yung organizational discipline, 10, and 10 siya, 6 yung personal discipline. So, pati yung personal discipline, mawawala dun sa tao. Yung love of neighbors and love of self, mawawala ito. Manghihina ito. Ay, you can just imagine na sabi nga natin, napag-aralan natin dito, yung personal discipline natin, hindi natin para tayo magsaksi, pati natin yung goals natin sa buhay. We need the help of others. People from the organization. We need organizational discipline. At ang sabi nga natin, itong personal discipline tsaka itong organizational discipline ito mawawala. So you can just imagine gaano katinding hirap nga abutin bawat o something. Nobody would help one another. No? And even yung spiritual discipline natin, malalayo tayo sa presensya ng ating Panginoon. No? Kaya ang tao po ay magagalit sa atin ng ating Panginoon, kakaroon tayo ng curse dyan. Kaya napakahalaga maunawaan natin ito na siguradong magaganap ito. At kahit sino man ang tanongin ninyo ng mga pastor, ang mga ngaral ng Panginoon, tayo ay nasa mga huling araw na. At ito talaga ngayon ay nakikita na natin nagaganap sa ating pangkasalukuyan ng buhay. Yung vlog ko na to about this matter is for us to be reminded of this discipline thing of God. Yung personal, organizational, at spiritual. At least sabi nga natin, alam na natin kung paano gagawin natin. No? Hindi natin hahayaan na mawala yung personal, organization, at spiritual discipline sa ating mga buhay. Kasi yan ang gusto ng ating Panginoon na maganap sa bawat isa sa atin. No? At hanggat nandiyan dyan yung 3 disiplina na yan sa buhay natin, nagmamanifest yung love of God, love of neighbor, and love of self. In which case, the presence, the blessings, the grace of the Lord will always be with us. So, sana maunawaan niyo to. At ito ngayon ay nagaganap na sa ating kapaligiran. So, panatilihin natin ang ating pagmamahal sa ating mga sarili,
sa ating kapwa at sa ating Diyos. Yun lang po ang aking maibabahagi sa mga oras na to. Maraming salamat po.